Forbida. Well, anyway, ano ang ibig sabihin ng IUU fishing, Mary, Rose, at bakit ito malaking issue sa Pilipinas? Ang IUU fishing po ay nangangahulugan ng illegal, unreported, at unregulated fishing. Illegal kapag kahasang lumalabag sa batas gaya ng paggamit po ng mga ipinagbabawal na pamalakaya tulad ng hulbot-hulbot, yung paggamit po ng dinamita, pangingisda sa closed season, at sa marine protected area o yung mga no-take zone natin. Pag sinabi naman pong unreported fishing, kapag po hindi inire-report o idinideklara yung huli o sadyang binabaluktot yung catch report gaya ng underreporting ng huli o hindi pagsama ng mga bycatch natin. Pag sinabi naman pong unregulated, kapag ang barko ay walang rehistro, walang nationality o hindi saklaw ng regulasyon. At mahalaga po ito sa atin sa Pilipinas dahil higit 1.9 milyong Pilipino ang umaasa sa pangingisda bilang kabuhayan at ayon sa assessment po na ginawa ng BFAR at USAID Fish Rights, tinatayang nasa 5.4 billion ang halaga ng IUU mula 2022 to 2023. At ito ay banta sa ating food security, sa ating marine biodiversity at kabuhayan ng mga coastal communities. Okay. Ayon sa uling National IUU Fishing Report ng BIFAR at USAID Fish Right Program, bumaba ang IUU Fishing Risk Score ng Pilipinas. Tama ba, Mary Rose? Mula 2.58 noong 2021 tungong 2.36 last 2023. Ano ibig sabihin nito sa mga komunidad, sa baybayin at sa ating mga lokal na pamalaan? Opo, sir. Bali magandang senyales po ito. Ibig sabihin, unti-unting gumaganda na yung ating tugon sa IUU fishing. Mula 160 LGUs po noong 2021, naging 213 na yung sumali sa assessment na ginagawa natin ngayong 2023. Para sa LGUs, ibig sabihin, mas marami ng LGU ang may awareness at mas aktibong pag-develop ng ordinansa at enforcement teams nila. Marami na yung mas committed to address IUU fishing. Para naman po sa komunidad, mas regulated na yung ilang fishing areas at mas may pag-asa na yung kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda. Pero yung risk score na po na 2.36 ay nasa moderate risk pa rin. So mahigit kalahati pa rin ng LGUs yung nasa high risk category. Kaya hindi po ito oras para magkampante pa tayo. Kailangan tuloy-tuloy yung pagpapalakas ng enforcement, coordination at support sa LGU. At ayon pa rin sa nasabing report, mahigit kalahati ng mga LGU ang nasa mataas na panganib dahil sa paulit-ulit ngang mga paglabag sa batas sa pangisdaan natin. So ano po yung karaniwang mga paglabag na ito, Mary Rose, at bakit ito patuloy na nagaganap o nangyayari? Base po sa National IUU Fishing Report, ang pinakakaraniwang paglabag ay yung encroachment o yung pagpasok ng mga commercial fishing vessels sa loob ng ating municipal water. Kumbaga, yung mga malalaking pang-commercial po ay pumapasok dito sa municipal na dapat sana para sa mga maliliit at lehitimong mangingisda. At yung paggamit ng bawal na pamalakaya tulad ng hulbot-hulbot, blast fishing at muroami. At pangatlo po sa report yung unlicensed fishing o pangingisda ng walang lisensya o hindi po dokumento. Bakit paulit-ulit o patuloy po ito nangyayari? Base sa assessment din po na kinandak, kulang sa enforcement at gamit ang LGUs at ganoon din po ang NGAs para tugunan yung mga IUU fishing. Pangalawa, kakulangan po sa kabuhayan, wala pong mga alternative na livelihood, kaya napipilitang lumabag. Pangatlo, minsan normal na po yung kultura ng pagiging tahimik. Kahit alam na ng lahat na may illegal na nangyayari, wala pong nagre-report at wala pong umaaksyon. At sa ilang lugar, kulang o wala po talaga yung political will. Yun po talaga yung pinaka barrier. At hindi lang po ito legal issue, kailangan ng holistic na solusyon, wala edukasyon, hanggang livelihood at coordination sa enforcement. Ano naman ang pinakamalaking hamon nito, Mary Rose, sa pagpapatupad ng batas kontra IUU fishing ngayon?
Base din po sa report na kinandak natin, ang pinaka-challenges talaga sa IUU ay yung kakulangan sa patrol boats at trained enforcers, lalo na sa mga malalayong bayan. Maraming fishing vessels pa rin po ang walang vessel monitoring system o yung VMS, kaya hindi po sila nasusubaybayan, kaya kulang pa rin po yung datos natin. Pangatlo, yung kawalan ng koordinasyon sa pagitan ng LGU at ng mga other NGAs o NGAs to NGAs. So hindi po purposive yung approach natin. Then yung presensya ng foreign vessels, alam naman po natin na nandyan pa rin sila sa ating EEZ, lalo na sa West Philippine Sea. At higit sa lahat, may mga LGU na may ordinansa pero hindi po ipinapatupad dahil sa kakulangan ng pondo at yun nga po, political will. Ayon sa ulat, may mga banyagang fishing vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Hindi lang China maging Vietnam din, no? Mga miyembro ng ASEAN nagagawi din dyan, illegally. Lalong-lalo na dyan sa Kalayaan Island Group, Scarborough Shoal. Ano ang epekto nito sa ating mga mangingisda? Ang epekto po nito sa ating mga mangingisda, yung displacement. Nawawalan ng access yung ating mga mangingisda, lalo na nga po dyan sa Kalayaan at sa Scarborough. Yung overfishing at pagkasira ng fish stocks natin dahil malalaki po yung mga bangka nila at yung kanilang mga pamalakaya, masyado pong mataas yung fishing efficiency. So, masyado pong maraming huli, kaya overfishing. Then yung harassment at intimidation, may mga insidente ng takot at tension sa dagat tulad ng napapanood natin sa balita. Yung banta sa kabuhayan, bumababa yung kita ng mga artisanal fishers po natin at yung banta sa soberanya na rin natin na kapag hindi natin na ipagtanggol ang EEZ, nawawala yung control natin sa ating sariling resources. Okay. At bilang panghuli, ano na lang ang nais ninyong mensahe sa lalong-lalo na sa mga gumagawa ng mga polisiya, local government units at mga ang ating mga listeners at mga viewers sa mga oras na ito. Mary Rose, go ahead. Ngayong ginugunita natin ang International Day for the Fight Against IUU Fishing, nais naming ipaalala po sa lahat na ang laban kontra IUU Fishing ay hindi lamang laban ng isang ahensya o ng gobyerno. Ito po ay laban nating lahat. Ang IUU Fishing ay hindi lang issue ng isda, ito po ay issue ng kabuhayan, ng katarungan at ng kinabukasan. Para sa mga policymaker, i-prioritize po natin sana yung pondo, teknolohiya at pagpapatibay ng ating batas pangisdaan at enforcement. Sa LGUs, huwag tayong matakot gumawa ng aksyon. Nasa inyo pong kamay ang kaligtasan ng ating municipal waters. Pangatlo, sa komunidad, lalong-lalo na po sa ating mga mangingisda, makilahok, mag-ulat at sundin ang batas. Kayo po yung unang maapektuhan, kaya kayo rin yung pinakamalakas na kakampi ng batas. Pwede nating sabihin na sa bawat kilo ng isda na nakukuha ng illegal, may isang pamilyang mangingisda na nawalan ng kita at isang bahagi ng karagatan na nasira. So, ngayon po yung tamang panahon para magsama-sama tayong lahat, ang gobyerno, ang LGU, komunidad, at bawat Pilipino upang ipaglaban yung ating karapatan sa ating karagatan. Yun lamang po at marami pong salamat. Thank you, Mary Rose Martin, Fishing Regulations Officer ng DA BFAR. Thank you po, sir. Pirada.